Matilde ay isang maganda at mapaghalinang babae, ngunit siya ay sinilang na mahirap. Napakasal lamang siya sa isang abang tagasulat. Sa kanyang paniniwala, ang katulad niyang maganda ay hindi nababagay sa kahirapang kanyang hinaharap, kung kaya siya ay labis na nagdurusa. Dumating ang kanyang asawa na may dalang sobre na naglalaman ng paanyaya sa isang kasiyahan mula sa ministro ng Instruksyon Pampubliko. Ako'y mahal, ikay pumarito at ako'y may bibigay sa iyo. Sandali lang, aking asawa. At lumapit na si Matilde sa kanyang asawa upang tignan ang nais ipakita ng kanyang asawa. Nabasa ni Matilde ang paanyaya, ngunit siya'y hindi natuwa. Kanyang inihagis ang sobre sa lamesa at sabay sabing, anong gagawin ko rito? Anong gagawin ko dyan? Ako'y nagis. Anong gagawin ko? Ang buong Rizal ay matutuwa ang kanyang asawa nang mabasa ang paanyaya. Akala ko'y tututuwa mo ang aking pagkakuha ng panyaya dahil kailanman hindi kita nakitang magdibang. At ito ay magandang pagkakataon para sa iyo. Sinabi ni Matilde sa kanyang asawa na kailangan niya ng pera upang bumili ng bagong bestida upang magamit sa dadaluhang pagtitipon. Kailangan ko ng pera. Saan mo naman ito gagamitin? Bibili ko ng bagong bestida upang meron akong magamit sa pagtitipon. Sige. Paano yung kailangan? Natigilan ng kanyang asawa dahil sa laki ng perang hinihingi ni Matilde. Pero sa huli ay pumayag din ito na bumili ng bagong bestida si Matilde. Kahit na ang perang sana'y pambili niya ng isang baril ng pang-ibon, ay ibili na lang ng bestida para sa ikakasaya ng kanyang asawa. Sige, ito ang sandang at bumili ka ng magandang bisita. Ngunit si Matilde ay hindi pa nakontento sapagkat wala man lang daw siyang suot na hiyas, kaya't siya'y humiram ng isang kwintas sa kanyang kaibigan na si Madam. Maaari bang makayalam sa iyo ng kwintas upang magamit ko sa dadalawang pagtitipon? Sige, walang problema. Bumili ka lang gusto mong bisita. Talagang tayo tamang paraan ng purilit ako. Lubos ang sayang nadarama ni Matilde sapagkat meron na siyang isusuot na kwintas para sa darating na sayawan. Nang sumapit ang araw ng kasiyahan, hinigitan ni Matilde ang lahat ng mga babae sa ganda, rangya at kahali-halina. Marami ang nakipagsayawan sa kanya kabilang ang mga nakakataas na katungkulan sa pamahalaan. Inabot na sila ng ika-4 ng umaga sa pakikipagsayawan, kung kaya siya ay naging maligaya sa gabing yun. Ang nawawalang kwintas. Na matapos ang kasiyahan, sila ay umuwi ng mag-asawa. Nang umarap si Matilde sa salamin upang muling makita ang kanyang kagandahan, siya ay napasigaw sapagkat ang kwintas na kanyang hiniram ay wala sa kanyang lieg. Hala, nawawala ang kwintas. Saan ko nailagay? Dali-dali siyang pumunta sa asawa niya para sabihin na nawawala ang kwintas. Mahal, nawawala ang aking kwintas. Saan mo nilagay? Hindi ko alam. Pagtingin ko sa salamin ay wala na ito. Hinanap nila ang kwintas, ngunit ito ay hindi nila makita. Kung kaya sila ay napilitang maghanap ng katulad ng kwintas upang isaoli ito sa kanyang kaibigan. Ito, katulad ng kwintas ng aking kaibigan. Nakahanap sila ng katulad ng kwintas, ngunit ito ay nagkakahalaga ng 40,000 prangko. Kung kaya ang lahat ng pwedeng mahiraman ng pambili niyon ay kanilang nilapitan. Lumapit sila sa isang lalaki upang humiram ng pera. Buti na lamang mabait ang lalaki. Maaari ko makahiram ng pera. Sama naman ito gagamitin. Pamabayad lamang sa kwintas dahil kulang ang aming pera. Sige, basta ito ay iyong bayaran. Opo, maraming salamat po. Nang mabili na nila ang kwintas ay dagli nila itong isinaole kay Madam Forester. Tumagal ang 10 taon, natapos na din nila ang lahat ng kanilang utang, kasama ng mga tubong nagkapatong-patong. Mukhang matanda na si Matilde. Isa na siyang tunay na babae na mayroong maralitang buhay. Isang araw ng linggo, habang si Matilde ay naglalakad sa Champs-Élysées, nakita niya si Madam Forester. Binati niya ito, ngunit siya ay hindi nito nakilala sapagkat ang kanyang itsura ay malaki na pinagbago. Kamusta? Ipagpauman ninyo. Di ko po kayo kilala. Ako si Matilde. Ang pagbabayad.
Sinabi niya dito ang nangyari sa kanya, ang pagkawala ng kwintas at ang pagbili niya ng kapalit ng kwintas na naging dahilan ng kahirapang kanyang pinagdadaanan. Sinabi din ni Madame Forester kay Matilde na ang kanyang hinam ay isa lamang limitasyon at ang pinakamataas na may halaga ay 500 prangko lamang. Umuwi si Matilde sa kanilang bahay at sinabi ito sa kanyang